kagreenies saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon. Makulimlim po na afternoon dito po sa area ko sa Manila, sa 4th area Manila. And for today's video, magpo-propagate po ako or paghihiwalayin ko yung mga nagsisiksikan ko na naman na stinky. So, sulit na sulit ka kapag may ganito kang stinky starfish. Meron na po akong finifair. Ayan, dalawang hook hanging pot din. Ano po ito? Recommended for the beginners. Kapag gusto mong mag-collect ng cactus and succulent, halimbawa, gusto mo unahin yung cactus or succulent, okay po yun. Pero idagdag mo din po itong mga stinky. Combination po ng succulents and cactus. And then, variety po ng stinky ang idagdag nyo pong i-collect kasi ito po ay pangmatagalan. Kapag medyo busy ka or na-busy ka na person, yung plants na ito ay pwede siya sa tanim kalimot. Pwede mo tong iwan ng matagal na bihira mo lang siya silipin dahil busy ka, or paulanan mo lang siya, rain or shine, wala po siyang problema. So ngayon, paghiwalayin ko na ulit siya. Nahiwalay ko na to before. Eto, dito yan. Isang pat lang po ito before. Dahil dumadami na naman siya, paghihiwalayin ko naman siya. Ang bilis niya po umano, nag-pop up or talagang nagkaroon ng maraming babies ng suloy. So, iisa-isahin ko sila. Yan. Nabili ko lang to siguro ng mga ganito lang, di ma? Kasi nasa seedling pot lang siya na maliit. Ngayon, madami na siya. So, gaya po ng aking ginagawa, root bound po siya. Hindi po ako magbabawas ng original soil niya, as is na po ito. Paghihiwalayin ko lang dahil sisiksikan na po sila sa iisang pot. Ang mga stinky, nai-stress po sila. Ibig sabihin po, nag-iiba po yung kulay nila. Kapag gusto po nila yung sunlight sa area, kung nasaan tayo, nagko-color ano po sila, maroon, parang ganon, red, dark red ba? May dark red ba? Basta ganun po yung kulay niya, maroon siya, or parang sobrang dark na red. Yes! Root bound po siya. Ayan po. Oh. So, paghihiwalayin ko siya, gagawin ko lang siyang dalawa lang muna. Kasi po maganda din po yung medyo sakop nila yung spot at saka soil. Magbabawas po ako ng roots para malalaman ko na mag-root bound ulit siya. Dahil binawasan ko siya. So, ganyan lang muna dami yung roots niya ngayon. Kapag humaba na naman, alam na natin na nag-improve siya. Yan. Okay. So, i-equal ko lang yung dami. Siguro eto, tsaka eto. Okay na to. Yan. Ayan po, ito yung pot na gagamitin ko. So, maluwang na siya. Ayan, maluwang na. So, magkakaroon na naman siya ng panibagong mga babies. Meron siyang patubo na flowers. Ito po yung stinky na masipag mamulaklak. Sa lahat po ng plants ko, ito po yung nag-produce sa akin ng napakaraming flowers. Ang aking stinky. So, ayan. Ito ko muna siya ilalagay. And then, yung ito ko, medyo maluwang na din. Ayan, may space na rin siya. At meron siyang maliit. Siguro sa harap na lang yung maliit. Ganyan yung gagawin ko. Ang soil po ng aking stinky, same lang po sa mga cactus and succulent po.
Marami po lagi pong may nagtatanong kung ano po yung soil ko. Sa tuwing magre-repot po ako ng aking mga cactus and succulent, sinasabi ko po kung ano po yung soil na ginagamit ko. So, 4 po yung component ng aking soil. Rysal, vermicast, at Famis, and then compost. Tinatawag po ako ng aking anak. Hindi ko alam po anong meron sa baba. So, ayan. Okay na siya. Medyo inangat ko lang ng konti. Hindi ko masyadong binaon. Ayan. Ngayon, medyo maluwang na talaga siya. As is na maluwang na talaga siya. At nagbawas ako ng soil roots. Ayan. Ang mga stinky, pulsan po siya. Dito sa garden ko, talagang mula umaga hanggang afternoon, lapit hapon, 5 o'clock. Ayun po yung araw ng aking mga stinky. Pero pag wala po kayong ganon na sunlight, morning lang, okay naman siya. Pero mas maganda po siya na rain or shine. Ayan! Patayo lang natin yan. Okay, yan, no? May space na uli siya. Maluwang na uli siya. Then next, itong soil na to, gagamitin pa rin natin. At ngayon nga, gagamitin natin yan. Dahil ilalagay natin ang soil na ito dito. Huwag natin sayang kasi wala namang problema, wala namang insekto. Sayang kasi pa i-dispose natin o hindi natin gagamitin. Kung itatapon lang natin, diba? Pwede naman i-reuse. Lalo na kapag wala naman siyang problema. Usually, nag-reuse po ako ng soil. Hindi po ako basta-basta nagtatapon. Kasi kung may insect, papatayin natin siya sa insecticide. So, yan. Next natin ilalagay ay ito. Nagtat na ba ako dito? Tapos na lang ulit ay konti. Dito. Maluwang na rin to kasi konti na lang din natira sa kanila. Ayan. Diba? Pero mukha pa rin siyang lush. Siguro gaganyan ko na lang. No, maluwang pa siya. Nako. Ito ata yung mother niya. Nagtatagal po ito. Yung mga seed. Long lasting po ito. Ito yung plants na hindi ka iiwan. As in, kung gusto mo yung plants na dyan lang siya forever. Ito yon, mga stinky po. Ang isama nyo i-collect sa mga cactus nyo and succulent. Kahit wala tong fertilizer, okay lang. Yan. Okay na po. So, second pot. Dito na tayo sa dami niyong babies, ay flower. Oo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na to. And then, next, madali lang naman siya ilain kasi kahit root bound siya, magagaan lang tong soil niya, magaan lang. Parang hindi siya heavy.
dahan-dahan lang. So, yung mother, kasi ito yung madami. Oh, grabe, root bound. Sa pagkakatanda ko kasi, nagpuputol ako ng roots ng stinky kapag nag-ripat ako at nagpo-propagate. So, ayan o, ikakat ko na siya. So, root bound siya, dami niya. Ibig sabihin, talagang lumaki siya. Ayan po. Ayan. Kukuha pa ako dito. Konti lang kasi yung kabila. Dadagdagan ko pa to. Samahan ko ng medyo malalaki. Ay, dito na lang. Yan, natatanggal naman yung ito. Yan. And then, ito. Ooh. Okay. Tingnan ko kung madami na to. Natin. Okay. And then, sa kanya, okay, bawasan ko pa. Bawasan ko pa ng isa. Yan. Okay na to, yan. Okay na siya. Okay na. Yan. Okay na. Medyo maluwang na siya. Hindi po siya na-stress sa akin. Color green pa rin siya. Kahit pulsan siya. Kasi, yung humidity po kasi dito sa area ko, hindi masyadong malamig. Diba yung mga plants, cactus and succulent po, talagang gusto nila yung mga malalamig na area, yung mga highland, lowland kasi tayo, kaya mahirap sa atin magpa-stress. Parang tayo yung nag-i-stress. So, yan. Next naman. Last na lang. Itong gagawin ko na ito, pwede na siyang ilagay sa arawan. Ako din na direct ko naman siya sa arawan. Wag lang full sun. Morning sun. Yan, pwede. Wag lang siya talaga full sun. Kasi, bago pa lang siya at nagputol tayo. Pwede naman mga one day, wag nyo muna ipulsan. Wag nyo muna isabak sa pulsan. Paarawan nyo, morning yan. Pero wag muna agad pulsan. Wag magmamadali na ipulsan. Morning lang muna. Paarawan ng umaga. Pag mga 3 araw na siya o 4 na, edi ipulsan nyo na kung gusto nyo. Pero kung morning lang meron sa inyo, mas okay po yun. Ayan. Yes, madami pa rin. Next, dito. And then dito. Ayan. Gusto ko kasi, mukha siyang lush pa rin. Pero, hindi naman sila nagsisiksikan. Pwede rin namang dagdagan nyo pa yung paghiwalay nito. Pwede ngang maraming pot to eh. Kung marami kayong pot, edi iripat nyo sila sa isang pot. Tag-iisa. Kada isang ganito, isang pot. Ganun. Pero sa akin, gusto ko sila na parang intact pa din. Ayan. Next day na lang ako maglalagay ng fertilizer, Osmoco. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagkukalik din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe, Ana Duran. At sana po meron kayong nakuhang tip sa video ko na ito. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie!